kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Ayun mga idol, may napanood na naman po tayong video, no? Tungkol po to kay BP Sara. Grabe itong mga idol, at hindi ko talaga napigilan din tong video na to kasi napanood ko to sa isang channel din ng isang vlogger na ano to mga idol, at pinapa-ano nila talaga na si BP Sara wala talagang silbi. Napaka halata yung ano na to itong vlogger din to grabe, ang kakapal din talaga ng pagmumukha nitong dalawang tao na to dahil pinipilit talaga nila na si BP Sara ay magbibitiw bilang isang vice president, no? Kakapal din ng pagmumukha nitong na to itong dalawang tao na to Tignan natin tong mga idol ha, tignan natin tong pahayag na to. Itong isang vlogger na to na nag-i-interview po kay BP Sara. Tignan natin itong mga idol. Halatang-halata yung mga tanong di ba? Tignan natin itong mga idol. Ayan. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Follow-up lang po, ma'am. Kasi pakiramdam daw po nila, ma'am, meron daw po mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? O di ba? Napanood natin mga idol. Napaka halata ng mga move yung galawan ng mga itong mga animal na to di ba? Halatang-halata yung nila kay BP Sara. Gusto talaga nila si BP Sara i-impeach nila. Nako. Huwag niyong subukan. Huwag niyong subukan yan. Kasi pag gagawin ninyo yan, pinipilit ninyo yan, na gagawin ninyo sa BP Sara namin, naku, sigurado, magkakagulo ang Pilipinas. Alam na alam ng mga Herodes na yan, mga animal na yan. Alam na alam nila. Kaya humahanap po sila ng paraan para si BP Sara, mapailan po ng impeachment. Nako, naghahanap lang po kayo ng gulo. Di ba? Sus, nako. Itong dalawang tao to, mga buang-buang to Kasi alam nila na
pagdating talaga ng ngayong eleksyon ng ng 2028, itagilid na eh. Ito kasi si BP Sara ang pinaka mabigat na kalaban nila eh. Kaya ang ginagawa nila, humahanap po sila ng paraan para po si BP Sara matanggal sa kanyang posisyon. Naku, hindi po mangyayari yan, mga animal. Oo, hindi po mangyayari yan. Naku, sa dami-daming bumuboto po kay Ma'am BP Inday Sara, naku, sa 32 million na bumuto po kay BP Sara, hindi po mangyayari yan. At yung tanong po na galing po sa isang vlogger na marami po daw nagagalit kay Ma'am BP Inday Sara dahil po sa pagiging marami po daw nagsalita na nabudol daw po sila. Nabudol daw po sila sa sa tandem ni Ma'am BP Sara. Oo nga, totoo naman yun eh. Totoo yun. Totoo po yun na sinasabi po ng mga tao na nabudol po talaga sila. Kaya nga po, sabi ng mga tao, nagsisisi po sila. Nagsisisi po sila kung bakit binuto po nila itong presidente ngayon. Kung hindi lang po, na lang nito eh, napakaliit lang nito na itong, ang tawag nito, yung isipin ba, yung tawag nito eh, yung logic to eh. Napakadali lang nito eh. 'Di ba? Kaya nga sabi ng mga tao, nabudol sila dahil nakipag-isa po si BP Sara. Kaya nga po humihingi po si BP Sara ng paumanhin sa taong bayan. Dahil kahit siya din po, inamin niya po na nagkamali at nabudol din po siya. Hindi lang po tayo mga mamamayang Pilipino na tayo ang nabudol, pati po siya, sinasabi po ni BP Sara yan, na nabudol. Kaya wala pong nagagalit kay Ma'am BP Sara na mismong bumuto po sa kanya, na bumuto po kay BP Sara at kay BBM noon, wala pong nagagalit kay Ma'am BP Sara. Ang nagagalit po, dun sila sa, kay BBM po nagagalit. Dahil nga, nabudol sila. Kung hindi lang po nagtandem po si Ma'am BP Sara sa nung eleksyon, halatang halata, talagang mahihirapan po si PBBM na mananalo po sa nung nakaraang eleksyon. Nako, binabaliktad ng mga yung mga kaliwang mga balita. Binabaliktad nila yung mga ng tao. Naku, ang ginagawa ninyo, binibrainwash niyo yung utak ng mga tao eh. No? Inaano ninyo yung mga tao eh. Kumbaga, inaano ninyo sa baliktad na sitwasyon na pangyayari eh. Nilalagay ninyo sa pangit si Ma'am BP Sara, nilalagay ninyo sa maganda si BBM. Pero halata naman yung gumagawa din ng mga ganyang video, yung mga rin naman eh, bayaran yan eh. Halatang halata ang gumagawa niyan. Sa isang daang tao siguro, iisa lang may-ari niyan eh. Maraming mga dami account na ginagamit sila para siraan lang po yung BP Sara. Napaka halata nung galawan ng Romualdez na to eh. No, ang kakapal ng mukha. Paano mananalo yan pagdating ng eleksyon? Tingnan mo nga yung pagmumukha niyan eh. Halatang sinungaling na, magnanakaw pa sa taong bayan. 'Di ba? Kaya tayo mga kababayan nating mga Pilipino, kahit saan mang sulok ng mundo, nasa ibang bansa man tayo ngayon nanonood, sana isipin din natin at tignan din natin yung sitwasyon po ng ating bansa ngayon. Pag ito magpatuloy na ganito yung ginagawa ng administrasyon, mangyayari po yung mga anak natin o kapu-apuhan natin, wala na po silang madadatnan na Pilipinas.
itong Pilipinas ay lulubog na talaga dahil po sa kurap at matakaw na mga opisyal na sa gobyerno na nakaupo ngayon sa Malacanang. Yan po ang totoo, mga idol. Sana naman po sa lahat ng nanonood sa aking video, pakinggan nyo po yung mga naririnig nating balita at nakikita naman natin kung sino yung totoo o kung sino yung hindi. Alam naman natin kung sino talaga yung may malasakit sa ating bansa. Alam natin yan nung nakaraang administrasyon. Ramdam natin yung pagmamahal ng isang pinuno sa ating bansa. Ngayon, nasan ba yung pagmamahal ng isang pinuno sa bansa? Hindi natin mararamdaman dahil yung mga mahihirap, lalong naghihirap. Ang nararanasan ng mahihirap ngayon, hirap. Dahil sa isang araw, ilang beses sila kakain. Tapos tignan nyo yung mga bilihin, mga pagkain. Ang mamahal. Tapos sasabihin pa ng iba, yung mga itong mga dami account kung magko-comment, ang dami-dami. Ang sabi pa nila, kasalanan niyo yan eh. Hindi magtrabaho kayo ng maayos. Nagtatrabaho po yan. Kaya lang, yan lang po ang naaabot nila na trabaho. Kaya nga, ang gagawin sana ng gobyerno, ipagandahin at palawakin po yung ekonomiya talaga ng ating bansa. Di ba? Para lahat yung mga mahihirap, yung mga maliliit ang trabaho, mabibigyan ng magandang sahod. Di ba? Kita. Hindi kasi nararamdaman ng mayaman yun, yung hirap na mahihirap. Kasi sila, yung pera nila, pasok lang ng pasok eh. May mga sila eh, may source of income. Yung mga nagtatrabaho mahihirap, sa isang araw ang kayod nila, hanggang pagkain lang po yan. May extra, wala na po. May ibang gastusin pa pag magkakasakit pa. Lalapit sila sa gobyerno. Minsan, hindi pa mapapansin agad o kailangan pa ng maraming dokumento para maibigay yung pangangailangan nila sa kung nagkakasakit ka, yung billings mo doon sa ospital. Di ba? Ito alam ko to eh. Ito mga OFW na nasa ibang bansa. Alam ko ramdamin yung hirap. Kaya isipin nyo lahat ha, mga kababayan natin, mga idol ha, isipin ninyo na kung gaano kahirap yung ganitong sitwasyon ngayon sa ating bansa. Di ba? Kaya isipin ninyo na dapat suportahan natin kung sino yung mga tao, kung sino yung pinuno na talagang may malasakit sa ating bansa. Di ba? Ito na hindi ko lang napigilan kasi mailabas ko lang yung ko dito sa vlog na to kasi nakikita ko yung ni Ma'am BP Sara. Nakikita ko na nararamdaman ko sa kanya na parang nahihirapan din si Ma'am BP. 'Di ba? Kasi kaliwat kanan yung bato sa kanya dito ng mga aligasyon para sa kanya eh. Wala naman pong katotohanan at alam po yan ng taong bayan eh. Ang ginagawa lang tong mga gunggong na to, dinadaan po nila sa social media para ang mangyari, i-brainwash po nila yung mga taong mangmang na wala naman pong alam kung hindi sasabay lang din kung ano yung agos na sinasabi po at naririnig nila po sa balita. Diba? Yun ang nangyayari ngayon eh. Kaya kami mga vlogger na sumusuporta po sa PDP Laban, ito lang yung magagawa namin eh, para makatulong kami, para makapaghayag po kami ng balita po sa mga kababayan nating mga OFW o kahit saan man dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, na may hayag po namin yung katotohanan po na nangyayari talaga, kung ano talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas ngayon. Ang hirap po ng sitwasyon na ganito, na ginagawa po ng administrasyon ngayon, panay lang po sila pamimigay ng pera o donasyon o ayuda.
Pero wala po silang ginagawang proyekto o mga na may ipakita diyan. Kawawa yung mga kababayan nating mahihirap na wala alam. Siyempre, sa kanila, binibigyan sila ng pera. Hindi naman natin malalahat na may isip din eh. Yung iba, iniisip nila yung pera, siyempre, yung iba walang alam eh kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, kung sino yung nagbibigay sa kanila ng pera, nandun talaga sila. Kaya nga, nandito tayo sa social media eh. Kaya sa ating mga kababayan, sana samahan nyo kami at tulungan nyo kami sa aming aming ginagawa para lang maipahayag sa inyo. At sana suportahan nyo palagi po ang aming mga ginagawa. At sana lagi niyong abangan din ang aking mga video, no? Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Maraming salamat po sa panunood po ninyo ng aking video.